po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Isda! Bangus! Sariwang-sariwa! 170 lang kada kilo mga suki! Halina kayo! May galunggong din ako at tulingan! Dito na po kayo mga madam. Bagong dating lang po ang isda ko. Tignan nyo, malinaw pa po ang mata at mapula pa ang hasang. Tama rin po ang timbang, walang daya. Aba, presko rin naman ang paninda ko ha. Kita nyo, malamig pa sa yelo. Amoy dagat pa. Hindi kagaya ng iba dyan ano. Mga madam, wag po kayong magpapaloko. Mas sariwa po ang isda ko. Tignan nyo na lang po ang pagkakaiba. 180 lang po ang bangus. Siguradong walang daya. Sinadya kong lakasan ng boses ko, Miss Winnie. Alam kong kapag sa pwesto ni Aling Maylin bumili ang mga suki ko, baka sumakit lang ang tiyan nila. Marami akong nalalamang sikreto tungkol sa kanya. Pero syempre, ayaw pa rin niyang magpatalo. Oy mga suki! Dito na kayo! Marami kayong mapagpipilian. Libre na rin ang paglilinis. Dito na po kayo mga madam. Bagong huli po ang isda ko. Walang nilalagay na kung ano-ano para magmukhang sariwa. Che! Sino naman ang pinariringgan mo ha? Oh, bakit nagagalit kayo Aling Maylin? Ang defensive nyo naman. Huwag mo akong susubukan bruha ka ha? Malamang ko lang na pinariringgan mo ko. Humanda ka sa akin. Aray! Ang tuhod ko! Napalingon ako sa gilid, Miss Winnie. Nakita ko si Lola Beng, ang 68 anyos kong suki. Bitbit niya ang bayong habang palipat-lipat ng tingin sa amin. Mukhang hindi niya alam kung kanino siya bibili. Napansin ko ring nakatingin sa kanya si Aling Maylin. Mga iha, magkano ang bangus? 180 lang po ang kilo pero bagong huli po talaga. Dito na po kayo, Lola. Hoy, Lola Beng! Sa akin 170 lang, libre pang linis. Ay naku kayong dalawa, pareho kayong ang lalakas ng boses. Nalilito tuloy ako sa kalilingon sa inyo eh. Dito ka na sa akin Lola Beng. Matagal na kitang suki, hindi ba? Bibigyan kita ng free. Lola Beng, tignan mo itong mga isda ko oh. Malinaw pang mga mata at tama akong magtimbang. Alam ko namang ayaw mo sa kulang ang timbang, hindi ba? Ay nako, huwag kayong maniwala dyan. Dito ka na sa akin Lola Beng, 170 lang ang kilo. Mura pa. Lola Beng, 180 man ang presyo ko pero siguradong sariwa ang paninda ko. Eh yung kay Aling Maylin, matagal nang nakababad sa yelo pero hindi naman nabibenta. Hoy, Vina! Bakit mo naman ako sinisiraan ha? Hindi ko ho kayo sinisiraan Aling Maylin. Sinasabi ko lang po ang totoo. Lola Beng, huwag kang makinig sa kanya ha. Dito ka na lang sa akin. Libre na ang linis at hiwa. Kahit anong luto pa ang gusto mo. Ay, sus Mariosep kayong dalawa. Tama na nga. Pareho kayong magaling magsalita eh. Mamaya nagsisigawan na kayo. Lola Beng, dito na po kayo bumili. Hawakan niyo po itong isda ko. Malamig pa. Kakahuli lang talaga. Hindi kagaya ng iba dyan. Hindi gaya ng ano, Vina? Ang dami mong alam ah. Lola Beng, huwag kang maniniwala sa kanya ha. Lahat ng tindera dito may kanya-kanyang drama. Ako lang ang tapat at diretso magsalita. Uy, wow ha. Kayo pa talaga nagsasabi ng diretsahan? Eh kung tutuusin, kayo nga ang pinakamaruming tindera dito sa palengke. Ay naku kayong dalawa. Huwag na nga kayong sabay na magsalita. Wala akong maintindihan eh. Nalilito na nga ako dahil sa kalilingon sa inyo. Kaliwat kanan kayo. Ay, siya ho kasi ang nanggugulo rito, Lola Beng. Halos lahat ng tindera, palagi siyang may napapansin. Ha? Anong sinabi mo? Hayaan mo na, Lola Beng. Huwag mo na po siyang pakinggan. Dito na lang po kayo. Ay, sige na, Vina, iha. Sa'yo na lang ako bibili. Total mas malapit ka sa labasan. Ang sakit na kasi ng tuhod ko eh. Umaatake na ang rayuma ko. Ay naku, maupo po muna kayo rito. May silya po ako, Lola Beng. Ako na po ang bahala sa bibilhin nyo. 2 kilo po ba? Ang swapang mo talaga, Vina. Inaagaw mo ang suki ko. Hoy, kusang lumapit sa akin si Lola Beng, Aling Maylin. Wala akong inaagaw sa inyo. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero tandaan mo to ha, babawi ako. Malakas niyang sigaw. Halata sa mukha niyang gigil na gigil siya dahil hindi na siya ang napili ni Lola Beng.
Napailing na lang ako at binaliwala ko siya. Galit ang Ale kasi naunahan sa diskarte. Ang sabihin mo, kahit sa akin gusto bumili ni Lola Beng, sapilitan mo siyang hinihila dyan sa pwesto mo. Pati ang mga tao sa paligid, sanay sa bangayan namin. Halos araw-araw na lang kaming nagtatalo. Pero kung alam ko lang noon ang totoong ginagawa ni Aling Maylin, hindi ko na sana hinayaang makapambiktima siya ng mas marami. Bago ko po ituloy ang kwento ko, magpapakilala po muna ako. Mapagpalang araw po, Miss Winnie. Ako po si Vina. Matagal na pong nangyari ang lahat ng ito pero hanggang ngayon, malinaw pa rin po ito sa isipan ko. Tanda ko noon, umaga pa lang, maingay na ang buong palengke. Abala ang lahat sa pag-aayos ng paninda. Ako rin, sinalubong ko ang bagong dating na delivery ng mga isda. Habang nag-aayos, napansin ko si Aling Maylin na balisa sa kanyang stall. Kakaibang kinikilos niya kaya naisip ko siyang lapitan. Uy, Aling Maylin, bakit puro yelo ang nilalagay mo sa isda nyo? Kararating lang naman ang delivery ah. Heto ka na naman. Ano bang pakialam mo ha? Pwesto ko to. Hayaan mo ako sa diskarte ko. Nagtataka lang ho ako. Bagong deliver naman bakit kailangan pang ibaon sa yelo? Bakit? Ikaw ba ang magtuturo sa akin kung paano magtinda ha? Wag po kayong magkunwari, Aling Maylin. Kilala ko ho kayo Kapag ganyan ang kilos nyo, malamang may ginagawa kayong milagro. Anong milagro ang pinagsasabi mo dyan ha? Magsisinungaling pa po ba kayo sa akin? Malamang tinatambakan mo ng yelo ang mga isda para magmukhang bago. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Umalis ka na nga rito bago pa kita hampasin itong hawak kong bangus. Teka lang ho, Aling Maylin. Kumalma lang ho kayo. Gusto nyo bang malaman ng mga suki natin ang ginagawa nyo? Subukan mo lang. Sisiguraduhin kong wala ka ng pwestong pagtitindahan dito. Kilala mo ba kung sino ang jowa ko ha? Siya ang naniningil ng renta sa mga stall dito. Tinaasan ko siya ng kilay at pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Alam kong malakas ang kapit niya sa namamahala ng palengke kaya wala siyang takot na manloko ng kapwa. Kaya naman pala ang taas ng tingin niyo sa sarili niyo May sinasandalan kayo. Paki mo ba ha? Umalis ka na nga bago pa ako gumawa ng eksena rito. Nagtataka lang ho kasi ko Kung bagong dating talaga ang mga isda niyo, bakit ayaw niyong ilatag? Ang lapad-lapad nga ng paglalagyan niyo mas gusto kong nasa banyera lang ang iba Problema ba yon ha? At isa pa, bagong dating talaga ang mga ito. Di sige, sinabi niyo Sana lang pagdating ng mga suki niyo sa bahay, hindi sila mabigla dahil biglang nangamoy ang pinamili nilang isda. Alagaan mo nga yung sarili mong paninda ha? Hindi yung pinakikialaman mo ang negosyo ko. Sinasabihan ko lang ho kayo, Aling Maylin. Walang taong manloloko ang nakakalusot sa mga ginagawa niya. Kaya mag-ingat ho kayo. Ikaw ang mag-ingat ha? Umalis ka na rito bago pa kita makaladkad sa labas ng palengke. Ay, sa labas talaga? Hindi nyo naman palengke to Para sa lahat po ito. Wala akong pakialam. Basta, lumabas ka na! Hindi muna ako umalis kaagad, Miss Winnie. Napansin kong may ibang amoy ng mga isda niya. Hindi na yun amoy bagong huli. May kakaiba talaga. Umaalingaw-ngaw ang lansang tila ba naaagnas. Bakit ho ba ang baho ng pwesto nyo, Aling Maylin? Hoy, ano pa tinitingin-tingin mo dyan, ha? May tinatago talaga kayo sigurado ako. Kahit meron man, hindi mo na problema yon. Lumayas ka na nga rito sa harapan ko. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Bumalik na lang ako sa pwesto ko. Pero hindi nawala ang kutob kong may malaking panluloko siyang ginagawa. Ilang minuto ang lumipas, nakita kong paparating si Lola Beng. Bitbit niya ang kanyang bayong habang hinihimas ang tuhod at bewang. Aray ko, ang sakit na naman ang tuhod ko. Pati bewang ko kumikirot. Talagang mahirap na ang nagkakaedad. Lola Beng, mamamalengke na naman po ba kayo para sa karinderya? Ha? Anong sinabi mo? Sabi ko ho, malakas bang benta nyo sa karinderya nyo? Oo naman iha. Bibili nga sana ako ng bangus Gagawin kong pesa sa karinderya. Ay, Lola Beng, dito ka na sa stall ko. Ang gaganda ng bangus ko, sariwang-sariwa pa. Naku Lola Beng, dito na lang po kayo sa akin. Tignan niyo po itong mga isda ko. Malinaw pa ang mga mata. Bagong huli talaga. Hoy Vina, kanina ka pa ha? Sa akin unang lumapit si Lola Beng.
Anong sinabi nyo? Lakasan nyo naman. Mahina na talaga ang pandinig ko eh. Saan ba ang mas mura? Dito ka na sa akin. 170 lang kada kilo. Libre na ang linis, Lola. Maupo na lang kayo at ako nang bahala. Dodoblehin natin ang plastic para hindi mangamoy sa bayong nyo. Lola Beng, wag po kayo dyan. Dito na lang kayo. Sa akin, libre ng linis, libre pa ang hiwa. Kahit anong luto pa ang gusto nyo. Inggitera ka talaga, Vina. Inaagaw mo ang suki ko eh. Hindi ko ho siya inaagaw. Matagal na rin siyang bumibili sa akin, ano? Masyado kayong assuming, Aling Maylin. 20 taon na ako rito. Ako ang una niyang tindera. Ikaw, bago ka lang dito ha. Tapos, ikaw pang may ganang magreyna-reynahan ha? Ay, Lola Beng, hali kayo dito. Ay, nako, teka lang. Bitiwan niyo nga si Lola Beng. Ayokong mapunta siya sa panindang hindi naman sigurado ang kalidad. Anong sinasabi mong hindi sigurado? Sariwa ang mga isda ko. Lola Beng, huwag kang makinig sa babaeng yan. Naiinggit lang siya sa dami ng bumibili sa akin. Parang batang pinag-aagawan namin si Lola Beng. Hawak ko ang isang kamay niya habang hawak naman ni Aling Maylin ang kabila, Miss Winnie. Ramdam kong naguguluhan na rin ang matanda at hindi niya alam kung kanino susunod. Aray ko! Bitiwan niyo nga ako! Mapuputol na yata ang braso ko eh! Ay, hindi ho pwede! Sa akin kayo bibili! Hindi kita pagbibigyan, Aling Maylin. Ayoko mapunta si Lola Beng sa panindang alam kong may problema. Hoy! Wala akong panindang may problema ha? Ikaw lang ang nag-iisip ng hindi maganda dyan. Talaga? Kaya pala tinatambakan nyo ng yelo para magmukhang bagong huli. At kung hindi sapat ang yelo, pinaghahalo-halo nyo ang luma at bagong isda para halos magkakapareha lang ang mga itsura nila. Aba, sinungaling ka talaga ha? Ay, tama na nga yan. Tumahimik na kayong dalawa. Para kayong mga bata. Bitiwan nyo na nga ako. Ako pipili kung saan ako bibili. Napatingin kami ni Aling Maylin sa isa't isa at pareho kaming napabitaw. Hinihingal na si Lola Beng at halatang inis na. Pero yung paghawak niya sa bewang, hindi ko makakalimutan yon. Ay, doon na lang ako sa mas bata. Mukhang mas mabilis mag-asikaso. Abat! Halika na Lola Beng. Ako na po ang bahala sa mga bibilhin nyo. Vina! Hindi pa tayo tapos ha? Pagbabayaran mo talaga to sa akin. Ha? Anong sinabi mo, Iha? Wala po Lola. Ang sabi ko lang, salamat po. Hindi nyo man ako pinili ngayon, sa susunod alam kong sa akin naman kayo bibili. Akala ko kasi galit ka eh. Ay nako, hindi po. Masayang-masaya nga po ako eh. Plastic. Che? Tataas na naman ang BP ko ng dahil sa'yo, bruha ka. Anong tinatawanan mo, Vina? Wala po Lola. Huwag kang tumawa-tawa dyan. Nakakatuwa ba ha? Bakit asar na asar kayo? Hindi naman kayo ang dahilan kung bakit ako tuwang-tuwa eh. Dinuro ako ni Aling Maylin bago siya umatras, Miss Winnie. Masama ang tingin niya sa akin, pero hindi ko na siya pinansin pa. Tinimbang ko na ng maayos ang bangus na bibilhin ng buena mano at maingat ko yung nilinis. Habang abala ako sa ginagawa, may lumapit na isang babae sa pwesto ni Aling Maylin. Mabilis na nagbago ang reaksyon sa mukha niya. Kanina lang naksimangot siya, pero ngayon, todo ngiti na. Ay, Suki! Buti naman dumaan ka. Tignan mo itong galunggong ko, oh. Kakahuli lang yan kaninang umaga. Kumikinang pa, oh. Sinungaling. Ilang kilo, ha? 2 ba? Gawin mo ng 3. Sulit na sulit to. Alam mo, Suki, ang ganda mo ngayon, ha? Kasing sariwa nitong mga isda ko. Plastic talaga, oo. Vina, lakasan mo. Hindi kita marinig. At ayusin mo ang paghiwa sa mga isda ko, ha? Baka pagdating sa karinderya ko puro tinik na lang yan. Pasensya na po, Lola. Ayusin ko po talaga. Maraming bumipili sa karinderya ko. Ayaw kong mapahiya, Ay, nako. Oo nga po. Lalo na ang mga driver Gusto po nila ang mainit na sabaw at sariwang isda. Tumango si Lola Beng habang pilit binabasa ang labi ko para maintindihan ang sinasabi ko. Habang binabalot ko ang isda niya, napatingin ulit ako sa pwesto ni Aling Maylin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kinakalikot niya ang timbangan. Kitang-kita kong dinadaya niya ang timbang.
Oh, heto na suke oh. Saktong-saktong 3 kilo yan ha. Kita mo, walang daya. 3 kilo? Halos 2.5 lang yan ah. Talagang mandurugas kayo, Aling Maylin eh. Huwag ka nga ritong makialam ha. Hindi ikaw ang bumibili. Bakit ba ang hilig mong sumabat sa hindi mo usapan ha? Syempre nakita ko ho kayo eh. Pati timbang na binibenta nyo, dinadaya nyo. Hindi talaga kayo kagalang-galang. Saglit na natigilan si Aling Maylin pero mabilis din siyang nakabawi. Pagkatapos, ngumiti ulit siya sa customer na parang walang nangyari. Oh, balik ka ulit ha, suke. Huwag mong papansinin tong kausap ko. Walang magawa sa buhay yan eh. Vina, tapos na ba? Ang dami ko pang bibilhin eh. Sumasakit na rin ang tuhod ko kakaupo. Tapos na po, pero bakit mag-isa lang kayong namamalengke? Mahirap pa namang sumakay ng tricycle kapag ganitong oras. Abala ang mga tao sa bahay eh. Kailangan kong kumilos kahit ako lang. Sayang ang kikitain ng karinderya. Sa susunod po, wag na po kayong magpunta rito nang walang kasama. Ako na lang po ang maghahatid ng isda sa karinderya nyo. Talaga? Pwede ba yon? Oo naman po. Malapit lang naman po ang bahay ko sa inyo eh. Ihahatid ko na lang po para hindi kayo mapagod. Ay, napakabait mo naman, Iha. Pero sino ba naman ako para tumanggi? Naku Lola, wag po kayong mahihiya. Sabihan nyo lang po ako kung kailan nyo gustong magpahatid, pupunta po kagad ako. Aba, maraming salamat kung ganon. Oh, heto nga po palang binili nyong bangus. Pwede na po itong lutuin pag uwi nyo. O sige Iha, aalis na ako ha. Aray ko, ang sakit na naman ang tuhod ko. Halika po Lola, ako na po ang mag-aalalay sa inyo. Ay, salamat Iha. Basta dumaan ka sa karinderya ko ha. Opo, sige po Lola. Salamat din po. Ay teka, bunti ko nang makalimutan ang bayad ko. O heto, pasensya ka na sa matandang tulad ko ha. Makakalimutin na eh. Ay naku, okay lang po yun Lola. Balik po kayo lagi ha. Simula ngayon ako na rin po maghahatid ng mga isda nyo. Sinadya kong lakasan ang boses ko para marinig ni Aling Maylin ang usapan namin ni Lola Beng. Napansin kong napatingin siya sa akin at tinaasan pa ako ng kilay. Nginitian ko na lang siya at hindi ko na pinansin ang masama niyang tingin. Aba, bilib talaga ako sa mga agaw ng suki. Ang kapal ng muka. Oy Aling Maylin, sino pong kaaway nyo? Ikaw, sino pa ba? May iba pa ba rito? O baka may gusto pang makisali dyan? Napalingon ako sa paligid. Lahat ng kapwa namin tindera ay umiiwas ng tingin. Halatang takot silang makisawsaw sa bangayan namin ni Aling Maylin. Mukhang ako lang talaga ang may lakas ng loob na sumagot sa kanya. Grabe ka naman Aling Maylin, hindi mo naman sinabi na kaaway mo na pala ako. Ha? Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagsimula nito, kaya tapusin na natin. Hala, matatakot na sana ako sa inyo eh. Kaya lang, natatakot din ba sa inyo ang mga isda nyo? Biglang natigilan si Aling Maylin. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkabigla. Sigurado akong may kakaiba na namang nangyayari sa mga paninda niyang isda. Hindi na siya sumagot at tinalikuran na lang ako. Mabilis na lumipas ang maghapon. Buti na lang at hindi na niya ako ginugulo. Tahimik kaming nagbenta ng mga isda namin. May mga 1 kilo na lang akong natira kaya nagpasya na akong umuwi. Nagkataon pang sabay kaming lumabas ng palengke pagkatapos kong isara ang pwesto ko. Aba, sumabay ka ba talaga sa pag-uwi ko, no? Siguro hindi naubos ang tinda mong isda kaya iuuwi mo na lang ano? Tama kayo, Aling Maylin. Mga 1 kilo na lang po ang natira. Pero at least, yan lang ang natira ko. Sa inyo yata halos 1 banyera pa. Bagong stock yun no, gaga ka? Huwag mo akong pakialaman. Talaga ba? Yan din ang nakita ko kanina pati kahapon at nung 1 araw pa. Nagpipigil lang ako sa'yo kanina pa dahil nasa loob tayo ng palengke. Pero ngayong nasa labas na tayo, gusto mo bang dito kita banatan ha? Pasensya na po Aling Maylin. Hindi ho ako naghahanap ng gulo. Nagtatrabaho lang ho ako ng maayos. Kung may hindi kayo nagustuhan sa sinabi ko, panahon na ho para baguhin niyo na ho ang mga ginagawa niyo. Ano naman ang pinupunto mo? Yun hong pagiging manloloko niyo. Magaling po talaga kayong umarte. Talagang inaasar mo ko, no?
Biglang naghanda si Aling Maylin na parang susuntukin na ako. Pero hindi yun natuloy dahil dumating ang maniningil ng renta sa mga pwesto namin. Bigla naman nagbago ang kilos niya. Nakangiti siyang lumapit sa lalaki at agad pang kumapit sa braso nito. Oh, darling, nandito ka na pala. Susunduin mo na ba ako, ha? Ay, Diyos ko, Kadiri, ang tanda-tanda na pa, darling pa. Oh, anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Gusto mo ba talagang turuan kita ng leksyon? Wala naman ho. Natutuwa nga ho ako at dumating na ang jowa nyo eh. Magbabayad na rin ho kasi ko. Ayusin mo ang pakikipag-usap mo sa akin, ha? Umirap lang ako pero hindi na ako sumagot. Kinuha ko ang pambayad ko at iniabot ko sa lalaking naniningil ng renta. Pagkatapos nun, tinalikuran ko na silang dalawa at tumiretso na ako pauwi. Medyo maliwanag pa nang mapadaan ako sa karinderya ni Lola Beng. Hindi naman gaanong marami ang kumakain pero abala pa rin ang mga tao. Mukhang marami pa siyang natitirang ulam kaya naisip kong bumili na rin. Para naman may iba kong ulam bukod sa tirang isda na hindi naubos sa paninda ko kanina. Magandang hapon po, Lola Beng! Ay, ikaw ba yan, iha? Mabuti naman at napadaan ka. Oo naman po, Lola. Buti nga po't hindi niyo pa ako nakakalimutan. Ha? Anong sinabi mo? Sabi ko po, buti at hindi niyo po ako nakakalimutan. Aba, bakit naman kita makakalimutan? Nagkita lang tayo kanina eh. Bingi lang ako, iha, pero hindi ba ako makakalimutin? Ay nako, marunong din po pala kayong magbiro. Akala ko pa naman seryoso kayo nung sinabi niyong ulyani na kayo. Nako, biro lang din yon. Ikaw talaga, oo. Napatawa na lang ako. Hindi ko akalaing mapagbiro rin pala si Lola Beng. Kahit hirap na siyang maglakad, hinawakan pa rin niya ang kamay ko at dinala ko sa isang bakanting mesa. Halika na, iha. Dito ka na maghapunan para hindi ka na magsaing pag-uwi mo. Naku Lola, nakakahiya naman po. Bibili na lang po ako ng ulam tapos sa bahay na lang po ako kakain. Aba, bakit pa? Mukha namang mag-isa ka lang sa bahay. Wala ka namang kasabay doon kumain. Paano niyo po nalaman na wala akong asawa? Halata naman, iha eh. Iba ang dating ng babaeng may asawa kung ikukumpara mo sa dalaga na kagaya mo. Hindi lang po pala kayo palabiro. Bulera rin po pala kayo, Lola eh. Basta dito ka na kumain. Sasabayan kita. Libre na ang hapunan mo. Ay naku Lola, wag na po. Nakakahiya talaga eh. Hayaan mo na. May ipapabili naman ako sa'yo bukas eh. Mga isda po ba? Oo. Gustong-gusto ng mga suki ko ang pesa at paksiw na isda. Dadamihan ko ang bibilhin ko sa'yo bukas ha. Mamaya na rin kita babayaran. Naku Lola, salamat naman po. Ako po ang maghahati dito ng mga kailangan nyo. Maraming salamat ha, iha. Wala na akong nagawa kundi ang samahan si Lola Beng na maghapunan sa karinderya, Miss Winnie. Hindi rin naman ako nagsisi dahil ang sarap po talaga ng mga luto niyang ulam. Habang kumakain kami, napatingin ako sa apartment na nasa tapat ng karinderya. Sa unang pinto, may nakita akong isang lalaking tahimik lang na naninigarilyo. Mukhang ilang taon ang tanda niya sa akin. Lola Beng? Ano yun, iha? Lagi naman po akong dumadaan dito pero parang ngayon ko lang po nakita yung lalaking nasa unang pinto ng apartment. Mga bagong lipat yan, iha. Kanina nga dito sila kumain ng tanghalian eh. Sila po? Ibig sabihin po may kasama po siya? Meron, iha. Ang sabi niya, tatay niya raw. Saan daw po sila galing? Sa kabilang bayan. Pero sabi nila, hindi rin naman sila magtatagal rito. Baka may dinadalaw lang po silang kamag-anak. Ay, yun ang hindi ko alam. Pero sa tagal ko nang nakatira rito, halos kilala ko ng lahat ng tao sa lugar natin. Talagang dayo ang mag-ama. Hindi ko lang alam kung ano ang sadya nila rito. Ganun po ba? Nakapagtataka naman. Kaya ikaw ha, mag-iingat ka palagi. Huwag ka masyadong nagpapagabi sa pag-uwi mo. Opo Lola, tatandaan ko po. Pero magaling din akong humusga ng tao, iha. Sa tingin ko, mabubuting tao naman ang mga bagong dating na yan. Ninitian ko si Lola Beng, pero habang kumakain ako, hindi ko pa rin maiwasang silipin ulit ang lalaki. Hindi ko maipaliwanag, Miss Winnie.
Hindi naman masama ang kutob ko sa kanila pero may kakaiba talaga akong nararamdaman. Hindi ko nga lang basta masabi dahil hindi ko pa matiyak kung bakit hindi lang sila basta bakasyonista na dumayo dito. Kinaumagahan, habang papunta ako sa palengke, dumaan ulit ako sa tapat ng karinderya ni Lola Beng. Nandun na naman ang lalaking nakita ko kagabi. Pagkakita niya sa akin, agad siyang ngumiti. Napangiti rin ako at bahagyang tumango. Good morning! Magandang umaga. Papasok ka na sa palengke? Oo, araw-araw naman akong maaga eh. Doon kasi ako nagtitinda ng isda. Kaya pala. Nabanggit nga ni Lola Beng Isa ka raw sa mga tindera ron. Sa'yo raw kasi galing ang isdang inihain niya sa amin kahapon Oo. Ikaw naman, ikaw yung bago rito, di ba? Oo. Kadarating lang namin ng tatay ko noong isang araw. Nagbakasyon muna kami rito. Talaga? Akala ko naman dito na kayo titira. Hindi pa sigurado Nagustuhan kasi ng tatay ko ang lugar. Tahimik kumpara sa dati naming tinitirhan. Alam mo, ayos dito. Mababait ang mga karamihan sa mga tao. Ganun ba? Ako nga pala si Dindo. Ako naman si Vina. Masaya akong makilala ka, Vina ha. Ako rin. Sana magustuhan mo ang lugar na to. Mukhang magugustuhan ko nga. Lalo na't mababait ang mga unang nakilala ko. Huwag ka masyadong kampante. Hindi lahat ng tao rito mabait ha. Ganun ba? Oo, basta mag-ingat ka lang. Mukhang marami kang kwentong iniingatan Tama ka, pero hindi naman yun puro paninira Mga kwento lang na kadalasan nangyayari sa isang lugar. Yung ganun ba? Sa bagay. Basta sana maging magkaibigan tayo ha. Ay naku, walang problema sa akin yun. O sige, di na kita iistorbohin baka mahuli ka pa sa pwesto mo Oo nga kailangan ko nang umalis. Marami pang aasikasuhin sa palengke. Sige, ingat ka Vina ha. Salamat. Ikaw rin ha, ingat. Napangiti ako habang naglalakad palayo kay Dindo, Miss Winnie. Mabait naman pala ang lalaki. Kung ano ang kakaibang nararamdaman ko sa kanya noong una, baka kailangan ko nang kalimutan yon. Naging abala ko sa palengke buong maghapon. Kung ano-anong gimmick ang ginagawa ko, baka benta lang ng mas marami ngayon. Pero ibang napapansin kong trip ni Aling Maylin. Nakita ko siyang nakikipagtawaran sa isa niyang customer. Sakto naman na dumating ang isang lalaking customer kaya kaagad ko siyang inasikaso. Isda po, 160 po tayo per kilo. Libre na po ang linis at hiwa. Sariwa ba ang isda mo, Iha? Ay opo Manong, heto po kahit i-check nyo pa. Oo nga, sariwa nga. Magkano naman ang kilo rito? Ito pong galunggong 100, ito pong bangus naman 170 at 160 naman po sa tilapia. Pili na po kayo. Sige, bigyan mo ako ng 2 kilong tilapia, Iha. Ay naku, sige po. Maupo muna po kayo at lilinisin ko lang ang isda. Salamat. Ngumiti ako at tumangulang sa bago kong customer. Sa pagkakatanda ko, mukhang siyang kasama ni Dindo na naninirahan sa apartment sa tapat ng bahay ni Lola Beng. Ngayon ko lang po kayo nakita rito, Manong ha. Maliit lang po ang bayan namin kaya kabisado ko po ang mga tao rito. Kasama ko ang anak ko, Iha. Sa tapat ng karinderya kami nangungupahan. Yung karinderya po ni Lola Beng? Oo, tama ka. Yun nga. Kilala mo pala si Aling Beng. Opo, suki ko po siya Dito po siya madalas bumili ng isda. Ganun naman pala. Dito na rin ako bibili dahil mukhang sariwa naman ang mga paninda mo. Lagi po talaga akong nauubusan, Manong. Mang Alfonso na lang ang itawag mo sa akin, Iha. Mang Alfonso. Ako nga po pala si Vina. Yun nga po, lagi po ako nauubusan ng isda kaya kailangan araw-araw po akong may bagong stock. Mabuti naman yung ganyan. Malaki ang income kapag maraming bagong hatid. Oo nga po Ito lang naman kasi ang alam kong hanap buhay kaya pinagsisikapan ko na lang. Lalo na't wala naman po akong kamag-anak. Tama ka dyan. Pero huwag ka mag-alala, Iya. Hindi naman sa lahat ng oras, lagi tayong nasa kagipitan. Magsumikap ka lang at mas magiging maayos din ang hanap buhay. Maraming salamat po sa paalala. Ay, heto nga po pala, yung pinalinis niyong isda. Salamat din, Iha. Heto nga pala ang bayad ko. Salamat po. Sa uulitin po Sige.
Kinawayan ko pa si Mang Alfonso nang maglakad na siya palayo. Napansin ko si Aling Maylin na nakataas ang kilay sabay na mewang na lumapit sa akin. Aba, mukhang hindi ka lang magaling maglinis ha. Mukhang mahilig ka pala sa mga matatanda. Anong ibig niyong sabihin, Aling Maylin? Ay, nagmamangmangan pa. Hindi ko naman po talaga maintindihan ang bigla niyong paglapit dito eh. Ayaw mo nang pinupure, ganon? Nakita na nga kita eh. Nakikipaglandian ka sa matanda mong suki para bumili sa'yo ng maraming isda. Hoy, hindi ho totoo yan ha. Kung makapagsalita kayo, para namang napaka-perpekto nyo. Ay oo, perpekto talaga ako, Vina. Hindi ako kagaya mo na pakialamera, ang daming napapansin at ang daming sinasabi. Tapos ngayon na nahuli na kita sa akto, tumatanggi ka pa. Sasagot na sana ako kay Aling Maylin pero dumating si Lola Beng sa stall ko. Kunot ang noon niyang nakatingin sa akin. Tuloy na wala kay Aling Maylin ang atensyon ko at nag-aalalang nilapitan ko si Lola Beng. Nagsalita ako sa malakas na boses, sapat para marinig ng matanda. Lola Beng, ano pong ginagawa niyo rito? Naubusan ako ng pansahog, iha. Ang dami ko ngang isda pero wala naman akong sibuyas at bawang. Ganun po ba? Teka, dito na lang po kayo sa kaibigan ko bumili, Lola. Sigurado ako na masisiyahan kayo kasi namimigay po siya ng discount. Abay, mas mabuti nga, iha. Nang makatipid naman ako. Teka lang po Maupo muna kayo at lalapitan ko ang kaibigan ko. Dalhin mo na itong listahan at pera. Ako na munang magbabantay ng paninda mo. Hapong-hapo na ako Ganun po ba? O sige po, salamat po. Dali-dali akong nagpunta sa kabilang stall, Miss Winnie. Inirapan naman ako ni Aling Maylin at hindi ko na lang siya pinansin. Salamat na lang at mabilis akong inasikaso ng kaibigan ko. Lola Beng, nandito na po ang mga pinabili nyo. Aba, napakabilis mo, iha. Maraming salamat, ha. Aroy. Sumasakit na naman ang tuhod ko. Ganun po ba, Lola? Maupo na lang kaya muna kayo. Abay, sige, apo. Pagpapahinga lang muna ako rito. Tumango ako at bumalik sa aking pwesto. Naging abala ako sa pag-aayos ng mga isda nang marinig ko ang boses ni Aling Maylin sa katabing pwesto. Hindi ko sinasadyang napatingin sa ginagawa niya. Halina kayo, suki! Pumili na kayo! Sariwang-sariwa ang mga isda ko! Aba, himala at naging magiliw bigla sa customer niya. Bumili na kayo! Mura lang ang isda natin ngayon. Kakarating lang yan kaninang umaga. Lumapit ang isa sa namamalengke at tinuro ang isda. Napansin kong may kinuha siyang bangus sa ibabaw ng mesa, Miss Winnie. Mukhang sariwa yon. Sinabi sa kanya ng babae na 2 kilo ang kukunin nito kaya naging mabilis kagad ang kilos niya. Habang nakatingin ang customer sa ibang isda, mabilis na yumuko si Aling Maylin. Kumuha siya ng 2 bangus mula sa batya sa ilalim ng mesa. Halatang hindi na sariwa ang mga yon. Parang hinalo lang niya sa bago. Lola Beng, nakita niyo po ba yon? Ano ka mo, iha? Hindi ho ako pwedeng magkamali, Lola. Ibang pinakitang isda ni Aling Maylin kesa sa binalot niya. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, ha, iha? Aba, mukhang niloloko na ni Maylin ang mga tao dito dahil sa ginagawa niya. Salamat po bumalik kayo. Mukhang may kakaibang ang ginagawa ang babaeng yan, ha, iha? Ilang beses ko na po talaga nahuhuli si Aling Maylin pero iginigiit niya na wala siyang ginagawang masama. Hayaan mo na, iha. Pagagalitan natin ngayon ang babaeng yan. Teka lang po, Lola. Saan po kayo pupunta? Tuturuan natin ng leksyon si Maylin. Bago kami makalapit, may isa pa uling mamimili sa harap ng stall ni Aling Maylin. Habang abala ang customer sa pagkuha ng kanyang pitaka, mabilis namang hinalo ni Aling Maylin ang ilang luma at may amoy na galunggong sa ilalagay niya sa plastik. Hindi na ako nakatiis at kaagad akong sumingit. Aling Maylin! Bakit? Hindi ba dapat kung ano ang nakadisplay sa stall nyo, yun ang ibabalot nyo? Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Kitang-kita ko kung anong ginawa nyo. Wala kang nakita. Nakita rin kita, iha. Biglang natahimik si Aling Maylin. Mukhang tsaka lang niya napansin na nasa tabi ko si Lola Beng. Sinamaan niya ako ng tingin.
Mas marunong ka pa talaga sa akin, ha? Hindi ito tungkol sa kung sino ang marunong o magaling. Niloloko niyo ang customer niyo eh. Negosyo ko ito, kaya wala kang pakialam. Aba, iha, mali pa rin ang ginagawa mo. Ang negosyo, dapat sinisimulan sa malinis na paraan. Hindi yung lolokohin mo ang ibang tao para lang maging mabenta ang paninda mo. Bakit ba kailangan mong makialam, Lola Beng? Matanda ka na. Dapat ang inaasikaso mo yung rayuma mo, pati na rin yung nananakit mong bewang. Huwag mo ngang pagsalitaan ng ganyan si Lola Beng. Wala kang konsensya, Aling Maylin. Hindi mo ba naiisip na pamilya rin ang kakain ng mga isdang binibenta nyo? Ha, hindi ko na problema yon, no? Tsaka pwede ba? Lumayas nga kayo dito sa stall ko. Napaka-usisera nyo. Napabuntong hininga si Lola Beng ni Sweeney. Kagaya ko, disappointed siya sa nakitang pamamaraan ni Aling Maylin sa pagtitinda ng isda. Balang araw, malalaman din ng mga tao ang ginagawa mo. Walang sekreto ang mananatiling nakatago ng matagal, Maylin. Kapag nangyari ho yun, tsaka na ako mag-aalala, Lola Beng. Sa ngayon, alam kong kikita ako ng malaki. Kaya pwede ba? Umalis na lang kayo? Hindi na ako sumagot pa sa mga sinabi niya, Miss Winnie. Habang pinagmamasdan ko siyang ngumingiti sa susunod niyang customer, lalo akong nakumbinsing wala siyang balak na magbago. Para sa kanya, mas mahalaga ang kikitain kesa sa tiwalang binibigay ng mga bumibili sa kanya. Inalalayan ko na lang din si Lola Beng pabalik sa stall ko. Tahimik kaming nagkatinginan. Maya-maya pa, pilit akong ngumiti sa kanya. Pasensya ka na, Lola Beng, ha? Pati po tuloy kayo nadamay sa ginagawa ko. Ay nako, iha, wala yun. Mali din naman talaga ang ginagawa ni Maylin eh. Maski ako, hindi ko kayang konsintihin ang pandurugas niya. Kinakabahan lang po ako na baka may mabiktima siya, Lola. O kung hindi naman, baka mahuli siya. Minsan kasi, napansin ko na binabago niyang timbangan tapos hindi na eksaktong 1 kilong binibenta niya. Kung nagkataong anak ko si Maylin, nako, baka nakurot ko na yan sa singit. Kayo naman talaga, Lola, oo. Lumipas ang maghapon. Hindi ko naman masabing matumal ang benta, Miss Winnie. Pero marami pong natira akong panindang isda. Kadalasan dinadala kong mga ito sa bahay at ipinamimigay sa mga kapitbahay ko. Bayad ko na kasi ito pagka-deliver pa lang sa akin. Kaya naman kesa mapanis lang, mas mabuti pang mapakinabangan ng iba. Naghahanda na ako sa pag-uwi ng hapong yon nang magkasabay kami ni Dindo. Uy, Vina! Dindo, ikaw pala. Oo, ako nga. Pauwi ka na ba? Sabay na tayo. Sige. Saan ka nga pala nanggaling? Meron lang akong binili sa bayan. Ganun ba? Ano naman ang binili mo? Mga gamit lang sa bahay namin. Teka. Bakit parang puro kandila yata ang laman ng supot mo? Sabay kaming napatingin sa plastic na hawak ni Dindo. Napansin ko kasi na puro kandila ang laman nito. Kinabahan tuloy ako, Miss Winnie. Sa dami ng pwedeng kulay ng kandila, bakit itim pa? Parang nahiya si Dindo kaya dali-dali niyang tinago ang supot sa likuran niya. Ay, wag mo na lang pansinin. Gagamitin lang naman namin to Gagamitin para saan? Kapag nawala ng kuryente, ito ang sisindihan namin para may ilaw kami. Bihira lang naman mag-brownout dito sa atin Mas okay na yung handa kaysa wala, di ba? Sa bagay, pero alam mo, maraming murang solar light ngayon. Oo nga, pero mas mura pa rin tong kandila. Ito na muna ang pagtsatsagaan namin. Tama ka naman. Sorry ha, ang dami kong tanong. Ayos lang yun. Pareho kaming natahimik habang naglalakad papasok sa kalye kung saan naroon ang mga bahay namin. Pagdaan namin sa karinderya ni Lola Beng, nakita namin siyang nakaupo sa labas. Oh, iha! Halika muna rito! Ay, Lola! Mukhang uulan na po yata Sandali lang naman, iha! Dumaan ka na. Sige, sasamahan kita. Sige na nga. Hayad! Mabuti naman at lumapit kayo. Paglapit namin ni Dindo, biglang naging abala si Lola Beng. Kumuha siya ng mga plato at ulam tapos pinaupo niya kami.
Napatayo pa nga ako nang mapagtanto kong kami pala ang pakakainin niya. Naku Lola, bakit pa po kayo naghahain? Uuwi naman na po ako at magluluto maaga pa naman. Hayaan mo na, iha. Maliit na bagay lang ito. Gusto ko lang makabawi sa lahat ng naitulong mo sa akin. Pero nakakahiya naman po. Ay sus, bakit ka mahihiya sa akin? Kasi po sa tuwing napapadaan ako rito lagi nyo na lang po akong pinapakain. Baka malugi na po kayo niyan. Naku, wag mong isipin yon. Mas mabuti nang may kumain kesa mapanis ang ulam. Tsaka mas masarap kumain kapag may kasabay. Pagbigyan mo na si Lola, Vina. Minsan lang naman siya mangulit Sige na, kumain na kayo. Mamaya na kayo maglambingan. Ay kayo talaga Lola, oo. O ano, mali bang sinabi ko? Hindi ba magkasintahan kayo? Ay nako, hindi po. Ikaw talaga Dindo, nagdalawang isip ka pa ha? Joke lang naman Aba, kung makatanggi ka naman akala mo ikakasal ka na sa kanya. Bagong kakilala ko lang po si Dindo, Lola. Ha? Ano yon? Hindi ko masyadong marinig. Hayaan niyo po, Lola. Liligawan ko po si Vina. Ikaw talaga. Alam mong mahina ang pandinig ni Lola, binibiro mo pa. Di naman ako nagbibiro Ano? Sabi ko, hindi ko kailangan magbiro kung pwede ko namang seryosohin. Tsaka wala namang masama kung magkagusto ko sa'yo Kahit bago pa lang tayong magkakilala. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko sa sinabi ni Dindo. Ewan ko ba, Miss Winnie, hindi ako dapat nakinikilig pero hindi ko maiwasang mapangiti. Kaya naman itinuon ko sa ibang bagay ang usapan namin. Buti na lang na mataan namin si Aling Maylin kasama ang jowa niyang kolektor ng renta sa palengke. Nagbibilangan dalawa ng pera. Narinig ko pa ang malakas na boses niya. Ay naku darling, masaya ako dahil pumaldo na naman tayo ngayon. Ang dami nilang pera. Ano na naman kayang kalokohan ang ginawa ng dalawang yan, ha? Bakit Lola? Pati ba ang jowa ni Aling Maylin gumagawa ng hindi maganda sa palengke? Abay, oo. Sa dami ba naman ang suki ko sa palengke? Hindi lang iisang nagsusumbong sa akin ng sobrang paniningil sa bawat stall. Karamihan sa kanila, nagrereklamo rin. Kaso natatakot lang na mapaalis sa kani-kanilang pwesto. Lumalala na talaga ang ugali ng babaeng yan, pati na yung jowa niya. Ang mga ganyang klaseng tao, kadalasan, nakakarma din naman kagad. Kaya wala kang dapat na ipag-alala, Vina. Alam mo, wala naman talaga akong dapat na issue dyan kay Aling Maylin Kaso simula nang magkatabi kami sa stall, ang dami kong napapansin sa kanya na gumagawa siya ng hindi maganda. Kaya huwag kayong bibili ng isda sa kanya ha, kasi kung hindi kayo magkakasakit niyan lolokohin niya lang kayo sa presyo. Sige, gagawin namin. Salamat sa paalala ha. Pangako pa sa akin ni Dindo kaya naman napanatag ako. Isang araw, hindi kagad dumating ang delivery kong isda. Nagkaroon lang daw ng aberya sa van kaya medyo matatagalan. Mga ilang oras pa raw kaya napilitan akong maghintay. Habang nakatambay ako sa stall ko, napansin ko si Mang Alfonso na naglalakad na naman papunta sa stall ko. Iha, may tinda ka na bang isda? Naku, pasensya na po Mang Alfonso. Hindi pa po dumarating ang delivery ko Ganun ba? Sayang naman. Marami sana akong bibilhin ngayon Nako, ganun po ba? Sayang naman. Kung makakapaghintay po kayo, ibebenta ko sa inyo ang darating na delivery ko. Habang nakikipag-usap ako kay Mang Alfonso, hindi sinasadya na narinig ni Aling Maylin ang usapan namin ng lalaki. Kaagad niyang hinawakan ang braso ni Mang Alfonso. Ay, nako, tamang-tama. May bago ho akong delivery, suki. Dito na kayo bumili. 140 lang per kilo. Anong kahibangan na naman ba ito, Aling Maylin? Ano na naman ang ibig mong sabihin, ha? Aba, sobra ka nang makialam sa akin, Talagang ibibenta niyo ang mga isda niyo sa suki ko? Luma na nga yung paninda niyo Panis na yan. Anong panis? Hindi totoo yan, ha? Gusto mo bang kasuhan kita, ha? Paninirang puri ang ginagawa mo. Hindi ko ho kayo sinisiraan. Ilang beses ko nang napansin na may ginagawa kayong kababalaghan dyan sa paninda nyo. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan ko kayo? Teka lang. Huwag naman kayong mag-away.
Naparito lang naman ako para bumili ng isda. Hindi nyo kailangan magkasagutan. Masyado kasing bitter ang babaeng yan eh. Bago ka nga magreklamo, Vina, tignan mo muna kung may kakaiba ba talaga sa paninda ko. Napatingin ako sa nakalatag na isda sa tiles. Mukhang bago naman ang mga yon at sariwa. Kaso, may ilan din na nahalo na parang nalamog na. Oh, kita mo na? Palibhasa, masyado kang papansin. Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Anong papansin? Totoo naman na hinahalo nyo ang luma sa bagong isda eh. Ginagawa nyo yun para mabenta lahat ng isda nyo kahit inuuod na. Aba, sumusobra ka na ha! Nagulat ako nang sumugod sa akin si Aling Maylin. Gigil niya akong dinuro na ikinasindak ko. Kaya kaagad kong hinarang ang kamay ko bago pa man niya ako masabunutan. Aba, at talagang mananakit kayo ha? Ano bang gusto mong gawin ko ha? Purihin ka sa ginawa mo ha? Ginagawa ko lang ho kung ano ang tama. Ano bang mapapala mo sa tama ah? Kung nakakaabala ka naman sa mga kagaya ko ha? Wala talaga kayong konsensya. Wala ka ng pakialam. Oy, teka lang. Mukhang nagkakapersonalan na kayo. Bibili naman ako eh. Yun naman pala eh. Bibili ang suki ko, Vina. Kaya wag kang makialam sa diskarte ko. Wala akong nagawa nang iwan ako ni Aling Maylin at bumalik sa stall niya. Ang mga taong kanina lang ay nakikiusyoso sa amin, kanya-kanya na sa pagtalikod. Si Mang Alfonso naman, lumapit din at sinuri ang mga isda. Okay naman ang mga ito, Iha. Huwag kang mag-alala. Nakakasigurado ko na bago ang isdang tinda niya ngayon. Sigurado po ba kayo, ha? Hoy, wag mo ngang pakialaman ang customer ko, ha? Ang mabuti pa, abangan mo na ang delivery mo. Hindi yung pati hanap buhay ko, guguluhin mo. Tama na yan. Sige na. Bigyan mo ko ng 1 kilo. Oho, sige. Heto na. Heto ang bayad ko. 200. Ay naku, wala pa ho akong panukli eh. Ganito na lang. Dadagdagan ko na lang ang isda para sakto sa pera nyo. Pero, teka lang. Ay naku, Suki, okay na yun. O hayan, sulit yan ha. Halos 2 kilo na nga eh. Talaga? Parang ang gaan yata ah. Ay, ikaw naman. Nakita mo naman ang nasa timbangan eh. Eksakto yan. Pwede bang 140 na lang? 1 kilo lang naman sana ang kailangan ko eh. Ay, hindi pwede yan, Suki. Lugi na nga ako sa presyo ko eh. Dinagdagan pa kita ng isda dahil wala nga akong panukli. Ganun ba? Bibili ko sana ng pansahog yun iba eh. Mawalang galang na ho, Mang Alfonso. Oh, bakit na naman? Ano bang kailangan mo, Havina? Naaasar na talaga ako sa'yo, ha? Pwede ba, Aling Maylin, tumahimik kayo? Tignan mo nga ang timbangan nyo, oh. Anong problema sa timbangan ko, ha? Nakita ko, dinadaya nyo. Hoy, wag mo akong pagbintangan. Mang Alfonso, gusto nyo bang malaman kung bakit parang magaan? Oo nga. Parang kulang talaga eh. Huwag kayong makinig sa kanya, Suki. Naiinggit lang siya kasi sa akin kayo bumili. Inggit? Sige nga, alisin natin ang isda sa timbangan. Huwag mong hawakan ang timbangan ko. Oh, bakit? May gusto lang akong patunayan. Talaga ba, Iha? Tignan niyo ho ang panturo, Mang Alfonso. Hindi nakatapat sa 0 kahit walang laman. Oo nga. Bakit ganun? Luma na kasi ang timbangan ko. Normal lang yan. Normal? Kaya pala kahit kulang ang timbang, lumalabas na 1 kilo? Totoo ba yan, ha? Syempre hindi. Sinisiraan lang niya ako eh. O sige, kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, gamitin natin ang timbangan ko. Ay, hindi na kailangan. Bakit ayaw nyo? Dahil hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa'yo. Kung wala namang problema, wala sigurong masama kung ilipat natin sa ibang timbangan. Customer din ako. May karapatan naman siguro ako na magreklamo. At kinakampihan nyo pa si Vina? Akala ko ba bibili lang kayo? Bumibili nga ako. Kaya gusto kong masiguro na tama ang binabayaran ko. Hali kayo, Mang Alfonso. Ilagay po natin dito sa timbangan ko. Sige, Iha. Oh, tignan mo, Aling Maylin. Hindi pa pala ito umabot sa 1 kilo eh. Sabi mo halos 2 kilo na to ah. Nagkamali lang siguro ako. Nagkamali o nandaya kayo? O ikaw, pabalik na lang ang pera ko. Ang arte mo naman. Heto ng sukli mo. Huwag mo nang ibalik yan. Natimbang na nga eh.
Pagkatanggap ni Mang Alfonso ng sukli niya, ngumiti lang siya sa akin at bahagyang umiling. Akala ko maayos lahat ng tindera rito. Sige na nga, Iha. Sa susunod, sa'yo na ako bibili, ha? Ayos lang po yun, Mang Alfonso. Wala po akong magagawa eh. Hindi ko rin po inaasahan na matatagalan ng pagdating ng mga delivery ng isda ngayon. Sige. Mauna na ako, ha? Uwi na rin ako, Iha. Sige po, maraming salamat. Kunwari mabait. Pero kapag kaharap ako, akala mo kung sinong malinis. Mandurugas kasi kayo eh. Kaya kapag may pumapalag sa inyo, bigla kayong tumatahimik. Akala nyo ba lahat ng niloloko nyo hindi magrereklamo? Alam mo, gigil na talaga ako sa'yo. Gusto mo ba talagang masaktan ha? Hanggang salita lang naman kayo eh. At isa pa, hindi ako natatakot sa inyo. Ganon ha? Umakto siyang lalapit sa akin kaya tinitigan ko rin siya ng masama, Miss Winnie. Sa pagkakataong yon, hindi na talaga ako umurong. Ilang beses ko na siyang nahuli na niloloko ang mga tao eh. Kahit hindi ko siya dapat pakialaman, hindi ko kayang manahimik habang niloloko niyang mga kawawang suki na napipilitang bumili sa kanya dahil wala nang ibang mabilhan. O ano, mananakit kayo ha? Ano bang gusto mo ha? Palakpakan pa kita sa ginawa mo? Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Luma ng isda nyo, tapos binibenta nyo pa rin sa normal na presyo? Kung alam nyo lang na hindi na mabibenta yan, sana ginawa nyo na lang tuyo. Sinungaling ka? Gusto mo lang akong siraan sa mga suki ko. Inggit ka kasi mas mabili ang paninda ko kesa sayo. Hindi ako nagsisinungaling, Aling Maylin. Naamoy ko mismo ang mga isda nyo. Kung gusto nyo ng pruweba, ilabas nyo ang lahat ng paninda nyo. Tignan natin sa harap ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala kang mapapatunayan. Wala kang ebidensya. Meron ho. Naaamoy ko mismo ang baho ng mga isda nyo. Ikaw ang mabaho ah. Gaga ka. Mas mabaho pa rin ang paninda nyo. Hoy, sumusobra ka na ha? Ano? Susugod ka na? Kanina pa kayo puro banta eh. Sige, gawin nyo. Nang makita ng lahat kung ano talaga ang ugali nyo. Sige. Ayaw mong tumigil, hindi ba? Heto ang sagot ko sa bibig mong walang preno! Bago pa man ako makaiwas, lumagapak na ang kamay ni Aling Maylin sa pisngi ko. Hindi ako makapaniwala na talagang sinampal niya ako. Maski ang mga nakakitang usisero at usisera, nagulat. Natigilan ng ilan sa paglalakad at napatingin sa aming dalawa ni Aling Maylin. Sinampal niyo talaga ako? Napakawalang yan niyo! Kulang pa yan. Wala kang galang sa mas matanda sa'yo. Aba, wag niyo akong subukan ha. Akala niyo ba hindi ko kayo papatulan? Kung tutuusin, hindi ka naman kagalang-galang eh. O bakit? Kumilos ka na. Sige, lumaban ka. Kayo ang may gusto niyan ha. Walang sisihan. Dahil uminit na rin ang ulo ko, dinampot ko ang ilang pinaghugasan ng isda na may natunaw na yelo at binato ko yon sa kanya. Napasinghap ang mga taong nanonood nang tumama yun sa mukha ni Aling Maylin. Halos manginig siya sa sobrang galit habang nakaduro sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo! Binato mo pa talaga ako ng malansang tubig? Ganti ko lang yan sa inyo. Kayo ang unang nanampala. Gusto mo talagang gantihan ha? O sige! Dinampot niya ang isang galunggong at binato niya sa akin. Tumama yun sa damit ko at kumalat kagad ang amoy ng lansa. Hindi rin ako nagpatalo, Miss Winnie. Dumampot ako ng bangos at ibinato ko yon sa kanya. Tumama yun sa leeg niya. Lalo siyang nagalit kaya bago siya nakalapit, sunod-sunod na akong naghagis ng isda. Heto pa! Tanggapin mo yan! Mandurugas na tindera! Aray! Magbabayad ka talaga! Ako pa talaga magbabayad? Ikaw na nga ang kaninang nagyayabang? Gumaganti lang ako sa inyo! Hoy! Bitiwan mo ang banyera ko! Magwawala ako kahit kailan ko gusto. Wala kayong pakialam. Walang iya ka? Tinapon mo pa sa akin ang laman ng banyera? Hindi pa ako tapos. Heto pang natitira niyong isda. Tama na! Hindi ko kayo uurungan. Akala niyo matatakot ako sa inyo? Hoy! Huwag mo akong itulak! Ikaw ang unang nanulak, Aling Maylin. Aray! Nadulas ako! Buti nga sa inyo. Nagsigawan ng mga tao nang matumbas si Aling Maylin. Sumakay ako sa tiyan niya at sinabunutan ko siya.
Kahit panay ang sipa niya para makawala, hindi ako bumitaw. Gumulong-gulong kami sa may pwesto niya hanggang sa masagi namin ang styrofoam ng icebox na nakatago sa ilalim ng stall. Nabiyak yun at kumalat ang laman sa semento. Biglang umalingasaw sa paligid ang amoy nito at nakita kong nagkalat ang mga luma niyang isda. Nahinto ako sa pag-atake kay Aling Maylin. Ay, hala! Ano yan? Tingnan mo ang ginawa mo! Kaya pala, totoo nga ang hinala ko. Hindi lang pala pandurugas ang ginagawa nyo. Nagtatago kayo ng mga inuuod at lumang isda para ibenta sa mga tao. Hindi totoo yan! Susugod pa sana sa akin si Aling Maylin pero hindi na siya nakakilos pa. Dumating kasi ang mga tanod at pinaglayo na kaming dalawa. Pareho kaming napagsabihan ng mga sandaling yon. Iginiit ko ang mga nakita ko, Miss Sweeney. Pero gusto kong manlumo nang makitang parang hindi man lang ako pinansin ng mga tanod. Pati sila kampi kay Aling Maylin. Pagkatapos ng nangyaring gulo sa palengke, umuwi na rin po ako. Masakit pa rin ang kaliwang pisngi ko dahil sa sampal ni Aling Maylin. Hindi ko maiwasang mangati lalo na't nanlilimahid ako sa lansa ng isda na dumikit sa katawan ko. Habang naglalakad ako pa uwi, napadaan naman ako sa bahay nila Mang Alfonso. Sakto namang nasa labas si Dindo at kumakaway sa akin. Vina, halika dumaan ka muna rito sa amin. Oh, Dindo, bakit? Kakain na kasi kami. Halika na, sabay ka na sa amin. Ay naku, salamat. Busog pa ako eh. Mamaya na lang. Kahit isang subo lang. Masarap ang ulam namin ngayon. Ay, hindi na talaga. Kakakain ko lang eh. Sayang naman. Binilhan kasi ko ni tatay ng isda sa palengke. Kakaluto lang niya. Ah, ganun ba? Sige, kayo na lang. Baka lumamig pa yan. Kain na kayo. Mula sa loob ng bahay narinig namin ang boses ni Mang Alfonso. Tinatawag niya ang anak niya. Dindo, kumain ka na habang mainit pa ang pagkain. Opo, tay. Huwag mo nang abalahin niya si Bina. Alam mo naman pagod pa siya galing sa palengke. Ayos lang po, Mang Alfonso. Paalis na rin naman po ako eh. Sige, Iya. Ingat ka sa pag-uwi, ha? Bina, sigurado ba talagang hindi ka kakain? Oo naman, ikaw na lang. Baka magalit pang tatay mo. O sige, bukas na lang tayo magkita, ha? Babalik ako sa bayan eh. Sasabay na ako sa'yo. O sige, walang problema. Mag-iingat ka. Kinabukasan, napadaan ulit ako sa bahay nila Mang Alfonso. Sa katapat na karinderya naman napansin kong nagsisimula ng dumarami ang kumakain. Binati ko na rin si Lola Beng. Magandang umaga po, Lola Beng. Oh, iha, pupunta ka ba sa palengke? Mag-almusal ka muna. Ay naku, nagkape na po ako, Lola Beng. Salamat na lang po. Ikaw naman, iha, oo. Masyado kang mahiyain. Hindi ka kagaya nitong rayuma ko. Walang pinipiling oras kapag gustong umatake. Hay, mapagbiro po talaga kayo, Lola. Natatawa kong wika sabay sulyap sa bahay na inuupahan nila Mang Alfonso. Nagtaka ko kasi hindi pa lumalabas si Dindo. Sabi niya kasi sasabay siya sa akin sa pagpunta sa palengke. Sino bang sinisilip mo dyan, ha, iha? Lola, hindi niyo po ba nakitang lumabas si Dindo? Ano ka mo, iha? Sabi ko po, si Dindo. Nakita niyo po bang lumabas? Abay, hindi pa, iha. May usapan ba kayong aalis ngayon? Sasabay daw po siya Lola Beng. May bibilihin po yata sa bayan. Tumango si Lola Beng at iika-ika na tinakpan ng ilan sa mga nakadisplay na ulam. Nagsisimula ng dumami ang mga tao sa karinderya, kaya napalingon ulit ako sa bahay nila Mang Alfonso. Natanaw ko si Dindo, palabas ng bahay, pero may kakaiba sa kanya, Miss Winnie. Maputla si Dindo at mukhang nangihina. Tay, aalis na po ako, ha? Oh, ayan na pala si Dindo eh. Ay, Dindo, mabuti naman at lumabas ka na. Vina, pasensya na kung pinaghintay kita, ha? Naku, okay lang yun Wala namang problema sa akin kasi kadarating ko lang din. Mabuti naman. Teka lang Dindo. Okay ka lang ba? Para kasing namumutla ka eh. Parang hindi ko na yata kayang umalis eh. Ang sakit ng tiyan ko eh. Aray!
Nagulat ako sa biglaang pagdaing ni Dindo, Miss Winnie. Alam kong hindi talaga maganda ang pakiramdam niya. Hanggang sa muntikan na siyang bumagsak, kaya naging maagap ako sa pagsalo sa kanya. Ay, Diyos ko, Dindo! Okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Vina, yung tiyan ko, masakit! Ay sus Mariosep, iho, ano bang nangyayari sa'yo? Vina, tumawag ka ng tulog. Aroy, masakit din pala ang tuhod ko. Pakitawag niyo si tatay. Oo, sige, dito ka lang ha. Tatawagin ko ang tatay mo. Bilisan mo, iha. Tumango ako at kaagad na tumakbo papunta sa bahay nila Dindo. Desperado akong kumatok sa pinto nila at mabuti na lang pinagbuksan ako kagad ni Mang Alfonso. Oh, iha. Bakit? Mang Alfonso, tulungan niyo po kami. Si Dindo po kasi. Ay Diyos ko, Alfonso! Si Dindo! Puntahan mo na dito! Ha? Ano bang nangyayari? Masakit daw po kasi ang tiyan niya eh. Nasaan si Dindo? Nasa karinderya po ni Lola Beng. Tumango si Mang Alfonso at sinamahan ako pabalik sa tapat. Nakita namin sina Lola Beng at ang ilan sa mga kamag-anak niya na abala sa pag-alalay kay Dindo na halos wala ng malay. Nangingitim ang muka at nagkalat ng suka sa sahig. Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo, Dindo? Pinahilot ko lang siya sa apo ko. Abay, kanina pa siya namimilipit sa sakit eh. Huwag kayong mag-alala. Susubukan ko siyang gamutin. Dindo? Iha, ano daw ang sinabi ni Alfonso? Susubukan daw pong gamutin si Dindo, Lola. Ano? Nahihibang ka na ba, Alfonso? Sumasakit na nga ang tiyan ng anak mo eh. Aasa ka pa sa kaalaman mo sa panggagamot. Emergency na ito. Kailangan mong dalhin sa ospital ang anak mo. Tama po si Lola Beng, Mang Alfonso. Baka po mas lumala ang kalagayan pa ng anak niyo eh. Mabuti na lang at hindi na umangal pa si Mang Alfonso. Pumayag siyang dalhin sa ospital si Dindo. Pati nga ako sumama na rin sa kanila, Miss Winnie. Hindi ko kasi maiwasang mag-alala, lalo na't naging kaibigan ko rin naman si Dindo. Inasikaso siya kagad ng doktor pagdating namin sa ospital. Kalaunan, nalaman namin ang dahilan ng pagkakasakit niya. Muntik na siyang malason dahil sa pagkain ng lumang isda. Bakit kailangan magkaganito pa ang anak ko? Naging mabuti lang naman kaming tao. Kasalanan ko ito eh. Hindi ako naging maingat. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Mang Alfonso. Hindi niyo naman po alam na mangyayari ito sa kanya. Tsaka alam ko po kung sino may kasalanan ng lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Si Aling Maylin ho. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkasakit si Dindo. Pero paano nangyari yun, Vina? Nung bumili ko sa kanya ng isda nitong huli, sariwa naman ang mga yun. May mga paraan po si Aling Maylin para mapanatili ang itsura na sariwang isda. Kahit nga po bilasa ito at luma na, Mang Alfonso. Ano? Paano naman niya gagawin yun? Madalas niyang ibinababad sa yelo ang mga isda. Pero ang stock na yun, nung nakaraang linggo pa po. Hindi nauubos ang isda niya kaya binibenta niya ulit kesa umorder ng bago para makatipid. Hindi na makatarungan ang ginagawa niya. Halika, samahan mo ko, Iha. Kakausapin ko siya. Sige po, Mang Alfonso. Sasamahan ko kayo. Pero paano naman po si Dindo? Sinong magbabantay sa kanya? Huwag mo na muna siyang alalahanin. Uuwi ako sa bahay mamaya at kukuha ng mga halamang gamot. May gusto pa ho sana akong itanong sa inyo eh. Pero nag-aalangan po ako eh. Baka magalit kayo, Mang Alfonso. Bakit? Ano ba yun, Iha? Bakit may halamang gamot po kayo? Ano po bang trabaho nyo? Ay, isa lang akong herbal na manggagamot, Iha. Herbal na manggagamot? Pero nakita ko po si Dindo noong nakaraang araw eh. Bumili po siya ng isang supot ng itim na kandila. Hindi po ba para sa kulam yon? Natigil sa paglalakad si Mang Alfonso at napatingin sa akin. Marahil hindi niya inaasahan na magiging ganun ako kausisa. Ako man, hindi makapaniwala na nagawa kong sabihin ng mga bagay na yon nang hindi man lang pinag-iisipan. Kaagad kong naitikom ang bibig ko nang mapagtanto ko ang mga yon. Mabuting tao naman kami, Iha. Kung gumagamit man kami ng mga bagay na sa tingin mo ay para sa kasamaan, minsan, kinakailangan namin yun para turuan ng leksyon ng isang taong ayaw magtanda.
Kung ganun po, totoo nga po. Mamaya na natin yung pag-usapan. Kailangan natin puntahan ng tinderang si Maylin. Tumango ako at pumara pa ng tricycle para makapunta na kami sa palengke. Tahimik lang kami ni Mang Alfonso. Bigla tuloy akong nahiya dahil sa katabilan ng dila ko, Miss Winnie. Pagdating sa palengke, napansin namin na nagkakagulo sa stall ni Aling Maylin. Maliban sa amin ni Mang Alfonso, 3 pa sa pinagbentahan niya ng isda ang nagpunta doon para magreklamo. Sa katunayan, isa sa kumari ni Lola Beng ang nabiktima. Kaya naman ang matanda pa mismo ang nakipagpalitan ng debate ngayon kay Aling Maylin. Yan ang hirap sa'yo, Maylin. Ang lakas ng loob mong gumawa ng kalokohan. Kayong may nagre-reklamo na, ayaw mo namang panagutan. At bakit naman ako ang sinisisi nyo sa pagkakasakit ng mga kapamilya nyo? Kahit matanda na ako, hindi ako bulag sa mga ginagawa mo, Maylin. Mali na nga, pinagmamalaki mo pa. Aba, ako na naman ang pinuntirya nyo. Malay ko ba kung may naninira lang sa akin? Baka nga si Vina pa ang may pakana nito eh. Hindi ko napigilang magalit nang marinig kong idinamay na naman niya ang pangalan ko. Ako pa talaga ang sinisisi. Ngayong alam na namin ang sikreto niya, ako pa ang gusto niyang palabasing may kasalanan. Hindi na ako nakatiis, Miss Winnie, at lumapit na ako sa kanila. Ang kapal ng mukha niyong pagbintangan ako, Aling Maylin? Aba, dumating ka rin. Mabuti, halika, sabihin mo sa lahat kung ano ang mga ginawa mo. Wala akong ginawang masama sa kahit na kanino. Ang totoo, ilang beses pa kitang pinigilan sa mga maling ginagawa niyo. Huwag kang magmalinis, Vina. Sige na, sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Dahil kapag napatunayan kong nagkamali ka, malilintikan ka sa akin. Sigurado kayo? Gusto niyo talagang marinig kung anong mga ginawa niyo? Nakahanda kong isa-isahin ang lahat ng kasalanan niyo. Tumatanggi pa kayo? Nabisto na nga kayo ng lahat? Nabisto? Sige, sabihin mo. Tignan natin kung may mapatunayan ka. Kayo nagsabi niyan ha? Huwag niyo akong sisisihin oras na may magsalita laban sa inyo, Aling Maylin. Mga Alfonso, pakisabi po sa lahat kung anong pinagdaraanan niyo ngayon. Tumango si Mang Alfonso at tumayo sa tabi ko. Pinagmasdan niya ang mga nakikiusyoso at kitang-kita sa mukha nila ang interes na malaman kung ano ang katotohanan. Hindi ako nandito para makipag-away, Maylin. Hindi mo man ako kilala, pero sasabihin ko sa'yo ang nalalaman ko. Ako ang bumili ng isda sa pwesto mo kahapon. Kilala kita. Ikaw yung kausap ni Vina nung mga nakaraang araw. Malamang, pinaplano nyo kung paano ako mapapahiya sa mga tao ngayon. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Vina. Mabait siyang tao. Siya pa nga ang tumulong sa akin habang nasa ospital ang anak ko eh. Hayan na ang isa sa mga ebidensya, Maylin. Ta-ospital ang anak ni Alfonso nang dahil sa isdang binenta mo. Totoo po yun, Lola Beng. Ang sabi ng doktor, nalason siya dahil sa nakain niyang bilasang isda na tinitinda nyo. Nagkatinginan ng lahat ng taong naroon, Miss Winnie. Halatang nabigla sila sa narinig. Maya-maya pa, sabay-sabay silang tumingin kay Aling Maylin. Kita sa mga mukha nila ang pagkainis at pandidiri. Ano naman ang kinalaman ko doon? Sa'yo lang ako bumili ng isda kahapon. Bakit ba ako lagi ang sinisisi nyo? Sariwang isda na binibenta ko sa inyo, ha? Kung sariwa talaga ang isda mo, hindi sana na ospital ang anak ko. Sumakit ang tiyan niya at nagsuka. Sa tingin mo ba, magagawa pa namin magsinungaling sa sitwasyon na yon? Ayos din kayo, ano? Puro na lang kayo salita. Puro kayo bintang. Nasaan ang ebidensya nyo? May ebidensya ako. Nakalimutan nyo na ba yung nabasag nyong styrofoam na icebox? Malamang, doon nyo tinatago ang mga bilasanyong isda. Buti nga't nabasag yun eh. Kung hindi, hanggang ngayon marami ka pang maluloko. Kaya ka tinatawag na mandurugas, Maylin eh. Hindi ka marunong magnegosyo ng patas. Hindi ako mandurugas ha. Kayo ang mga sinungaling. Kami pa talaga ang sinungaling? Hindi lang bilasa at inuud na isda ang binibenta nyo sa mga tao. Marami pa kayong ginagawa na hindi kayang tiisin ng konsensya ko. Ano bang sinasabi mo ha? Ilang beses ko na kayong nakita na inaayos nyo ang timbangan nyo. Kapag 1 kilo ang binibili ng tao, kulang na iuuwi nila. Sinungaling ka! Wala ka namang mapapatunayan! Matagal nang may reklamo laban sa'yo. Pati suki mo nang maituturing binabawasan mo pa.
Minsan, pipilitin mo pa silang bumili ng mas marami kahit kapos na ang pera nila. Sobra na ang panlalamang mo, Maylin! Maylin, hindi naman ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang sana na humingi ka ng tawad sa anak ko. Hindi ko na gusto pang lumaki ang issue na ito. Ano ako, sira? Ako pa talaga ang hihingi ng tawad? Kung ayaw niyong bumili rito, ay di umalis kayo. Huwag na kayong bumalik rito. Huwag niyo akong siraan. Hindi namin kayo sinisiraan, Aling Maylin. Alam niyong totoo ang lahat ng sinasabi namin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng gulong ito, Vina eh. At sa akin yung pa talaga ipinagdidiinan ng lahat? Hayaan niyo, Aling Maylin. Masama itong gagawin ko pero pasensya na ha. Kailangan ng ilantad ang sekreto niyo. Nagbulungan ang mga tao. Tahimik akong lumapit sa isa pang icebox ni Aling Maylin. Wala na akong choice, Miss Winnie. Pero yun na lang ang naisip kong paraan para lumabas ang katotohanan. Buong lakas kong sinipa ang styrofoam. Napaatras ang lahat ng mabutas yun. Isa-isang lumabas ang mga isdang matagal nang nakatago sa loob. Halatang ilang linggo na ang mga yun. Iba na ang kulay at may amoy na. Diyos ko! Ano ba itong tinatago mo ha, Maylin? Nakakadiri! Lumabas din ang katotohanan. Hindi ko maintindihan kung bakit mo kailangan gawin to. Pwede ka naman magbenta ng maayos eh. Kita nyo na? Yan ang matagal niyang tinatagong sikreto. Sigurado kontaminado na ang tubig na nakababad sa mga isda na yan. Alam mo, Alfonso, hindi ako naniniwala na pumunta ka lang dito para ipaalam sa akin na nagkasakit ang anak mo. Sigurado ako, may iba ka rin kailangan sa akin. Baka nga ginagawa mo ito para pagkaperahan ako eh. Hindi naman ako ganong klaseng tao. Gusto ko lang makita kung may pagsisisi ka ba sa mga nagawa mo. Pero sa tingin ko mukhang wala. Bakit ako magsisisi? Kasalanan nyo yan eh. Mga bobo kayo. Bobo man kami o hindi, wala ka nang magagawa pa. Nailantad ko na ang sikreto nyo. Kita nyo ba ito mga kababayan? Ganito karumi ang isda na tinitinda ni Aling Maylin. Dapat sa kanya, pinagmumulta at pinakukulong. Nagkagulo ang mga taong nanonood. Kanya-kanyang labas ng cellphone at kinunan ng video ang mga bilasan na isda. Halatang matagal na ang mga yun at wala ng yelo. Samantalang si Aling Maylin, nagmamadali niyang pinupulot ang mga isda at ibinabalik sa sirang styrofoam kahit tuloy-tuloy pa rin nahuhulog ang mga ito sa butas. Hoy! Tigilan niyo yan! Umalis kayo rito! Mga walang ya kayo! Pinagkakaisahan niyo talaga ako eh! Hindi ka namin pinagkakaisahan, Aling Maylin. Gusto lang naming matigil ang ginagawa niyo. Anong karapatan yung utusan ako, ha? Umalis na kayo! Huwag niyo na akong guguluhin pa! Aray! Ano ba? Marahas kaming tinulak ni Aling Maylin, kaya napaatras ang ilan sa amin. Na-outbalance si Lola Beng, na kaagad naman naming dinaluhan ni Mang Alfonso. Iiling-iling lang siya habang napapalatak. Sa tingin ko, hindi magsisisi si Maylin kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Alfonso? Hindi mapapalagpas ng isang taong matino ang mga ganyang gawain. Mang Alfonso, wag po kayong mag-alala. Pwede po nating ireklamo siya sa barangay, si Aling Maylin, at pagbabayarin po natin siya. Hindi na kailangan, Iha. May ibang gaganti sa kanya dahil sa mga ginawa niya. Ano po? Ay, kalimutan mo na ang sinabi ko ha. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Ay, Lola Beng, ayos lang po ba kayo? Aroy, masakit ang bewang ko, Iha. Pakitulungan mo nga akong tumayo. Aroy. Ay, tulungan natin siya. Pasensya ka na, Lola, ha? Hindi kita naalalayan kagad. Napakasama talaga ni Maylin. Wala na siyang nagawang tama dito sa lugar natin. Oo nga po, Lola Beng eh. Ang dami nang nagrereklamo sa kanya. Ang inaalala ko lang, ang kalagayan ni Dindo. Ay, oo nga pala, Alfonso. Kumusta na nga pala ang anak mo? Pasensya na kayo kung hindi ako nakasama sa inyo sa ospital kanina, ha? Abay, hindi ko naman maiwan ang karinderya ko. Iniwan po namin si Dindo sa ospital nang walang nagbabantay. Umaasa ako na kahit makisimpatya man lang sa atin si Maylin pero mukhang wala siyang pagsisisi sa mga ginagawa niya. Ang masama pa po, marami po pala siyang nabiktima. Ay nako, kakarmahin din si Maylin sa mga ginawa niya. Tignan niyo, pati bewang ko nadagdagan ng sakit dahil sa ginawa niya.
Ay, okay lang po ba kayo, Mang Alfonso? Ayos lang naman ako, Iha. Nag-aalala lang ako sa anak ko. Ang mabuti pa po, balikan na lang po muna natin si Dindo. Ay nako, salamat na lang, Iha ha. Masyado na kitang naabala. Ako na ang bahala sa anak ko. Sigurado po ba kayo, Mang Alfonso? Oo, huwag kang mag-alala. Kaya ko nang alagaan si Dindo. Hayaan mo, pwede mo naman siyang dalawin kapag wala ka nang ginagawa eh. Sige po, Mang Alfonso. Ihahatid ko na lang po muna si Lola Beng. Tumango si Mang Alfonso at hindi na nagsalita pa. Pero napansin kong bago pa kami tuluyang makaalis, lumingon pa kay Aling Maylin si Mang Alfonso. Hindi ko alam kung bakit pero narinig ko siyang umusal ng hindi ko maintindihang lengguwahe. Mang Alfonso? Oh, Iha. Okay lang po ba kayo? Oo naman, Iha. Pasensya ka na ha. Sumunod sa amin ni Lola Beng si Mang Alfonso. Tahimik pero alam kong parang may nagbago. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman na ang pakiramdam ni Dindo, Miss Winnie. Dahan-dahan na siyang nakakabangon at pinayagan na rin ng doktor na kumain. Kapag nasa ospital si Mang Alfonso, sumasaglit ako sa stall ko sa palengke para magtinda. Ilang araw ko na rin napapansin na wala si Aling Maylin sa pwesto niya. Himala at hindi nagtinda si Aling Maylin, Lola Beng. Bakit kaya? Siguro tinabla na siya ng konsensya. Ewan ko nga po hindi naman mabilis makonsensya ang babaeng yun eh. Tama, sa bagay. Hayaan mo na, baka kinarma na sa wakas si Maylin. Aba sa dami ng naagrabyado niya, hindi lang iisang tao ang sigurado akong nagdarasal para makaganti sa kanya. Isang araw, habang pauwi ako, naulinigan ko ang usapan ng mga tsismosa sa paligid. Malubha raw ang sakit ni Aling Maylin. Walang nakakaalam kung kailan at paano ito nagsimula. Ang totoo nga niyan, gusto ko po sanang matuwa dahil siguradong makakaganti na si Mang Alfonso sa pang-aapi sa kanila ni Aling Maylin. Pero nagulat ako nang makitang itsura niya nang sadyain ko siya mismo sa bahay niya. Aling Maylin, anong nangyari sa inyo? Ano bang ginagawa mo rito? Matagal na po kasi kayong hindi pumupunta sa palengke at nagtitinda, kaya nagtaka ako. Ano ba ang pakialam mo? Kailan ka ba naging concern sa katulad ko, ha? Ito naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Alam niyo pong hindi ako masamang tao, Aling Maylin. Hindi sana masisira ang pangalan ko, pati na ang reputasyon ko, kung hindi mo ipinagkalat ang mga nagawa ko. Alam niyo naman pong mali yun eh. Walang magandang maidudulot ang pagiging mandurugas. Anong gusto mong gawin ko, ha? Maging malinis ang hanap buhay kagaya mo? Pasensya ka na, Vina, pero hindi ako kagaya mo. Aling Maylin, hindi pa naman po huli ang lahat. Sana po maisip nyo na hindi lang kayo ang masisira dahil sa ginawa nyo. Kawawa naman po ang mga taong nagiging biktima nyo rin. Hindi ikaw ang makakapagpabago sa akin. Sa panahon ngayon, ang kailangan natin maging praktikal. Siguro para sa'yo, maganda kung maging mabait tayo sa kapwa. Pero iba pa rin ang pakiramdam kung marami kang pera kahit pa makapanloko ka ng tao. Kahit kailan hindi ko naman ginusto na makinig ka sa mga pangaral ko. Kaya utang na loob, kung makikipag-usap ka lang sa akin at babaguhin ako, mas mabuti pang umalis ka na. Napayuko ako ng ulo nang ipagtabuyan ako ni Aling Maylin, Miss Winnie. Siguro kahit ano pang sabihin ko sa kanya, hindi ko na mababago kung ano ang paninindigan niya. Pero hindi ko maiwasang maawa sa itsura niya. Payat, nanunuyo ang labi, nanlalalim ang mga mata. Halos hindi na yata nakakatulog pa. Napailing ako. Umalis ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Dumaan na lang ako sa karinderya ni Lola Beng. Doon ko na piniling magmerienda. Oh, kumusta na nga pala si Dindo, ha, Vina? Medyo okay naman po siya. Baka nga po lumabas na siya sa ospital eh. Aba, di mabuti naman. Alam mo bang ilang gabi ko nang napapansin ang mga kakaibang kilos ni Alfonso? Bakit po, Lola? Ano pong napapansin niyo? Madalas ko siyang napapansin na gising pa kahit hating gabi na. Ang problema may bitbit siyang kandila habang naglalakad ng paatras sa kanilang bahay. Sigurado po ba kayo dyan, Lola? Oo, Iha. Hindi ako maaaring magkamali. Ewan ko ba, pero kakaiba talaga ang kutob ko sa kanya.
Sana naman po, hindi sila masasamang tao, no? Hindi natin maiiwasang magduda eh. Alam mo bang nagkasakit ng malubha si Maylin? Alam ko nga po yan, Lola. Dumalaw po ako sa kanya kanina eh. Kaso nga lang po, pinagtabuyan niya ako. Abay, ganun ba? Alam mo bang nagsuka ng puro kaliskis si Maylin? Yun ang dahilan kung bakit siya namayat ngayon. Nahihirapan siyang kumain. Nagsusugat daw ang lalamunan niya. At kapag sumusuka siya, ang lumalabas mga kaliskis. Totoo po ba yan? Sa tingin mo ba, may makakaligtas na usapan sa akin dito, ha? Napatitig ako kay Lola Beng dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko man maramdaman ang kilabot pero nasagot na ang mga katanungan ko dati tungkol sa mag-amang sina Dindo at Mang Alfonso. Tungkol sa itim na kandila at tungkol sa banyagang lengguwahe. Hindi man umamin sa akin ang matanda, alam kong siya ay isang mangkukulam. Minsan ko nang tinanong si Mang Alfonso pero ninitian lang naman niya ako eh. Hindi na importante kung saan kami galing at kung ano ang pinagmulan namin, Iha. Ang mahalaga, marami tayong natututunan sa bawat paglalakbay. Magsisiman tayo kapag may nagawang kasalanan ay nasa atin na yun. Ibig po bang sabihin may kinalaman po kayo sa nangyari kay Aling Maylin? Pinili niya ang landas na gusto niyang tahakin. Wala na tayong magagawa doon. Pasensya na po kung napakarami kong tanong. Kalaunan lumabas na nga ng ospital si Dindo. Sa awa ng Panginoon, okay naman na po ang pakiramdam niya. Ayun nga lang po, nagulat kaming lahat dahil sa biglaang pagkamatay ni Aling Maylin. Marami ang malungkot pero marami rin po ang natuwa. Karamihan naman kasi sa mga nasiyahan doon sa nangyari sa kanya mga naging biktima ni Aling Maylin sa pagiging mandurugas na tindera niya. Gayunpaman, kahit na anong itanong ko kay Dindo, ilingat ngiti lang ang kanyang isinasagot. Hindi ko rin naman po inaasahan na hindi pala magtatagal ang mag-ama sa aming lugar. Oo at naging magkaibigan na kami ni Dindo pero marami pa po akong hindi nalalaman tungkol sa kanila. Kailan lang ay nakarinig ako ng balita tungkol sa mag-ama na dumarayo talaga sa mga bayan, naghahanap ng mga importanteng sangkap para sa gagawin nilang mga gayuma. Sigurado po ako na silang dalawa na yon. Naghahanap sila ng taong tuturuan ng leksyon hanggang sa tuluyang magbago. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Lubos na gumagalang, Vina. Sana po ay nagustuhan yung binahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Riley, kay Kimberly Lingat at kay Kai YouTube na nag-birthday po noong July 20. Belated happy birthday po sa inyo. belated happy birthday po. Kay Armelin Tagle at Leonard Alaurin, Kay Candace Flynn, at kay Annalina Lacanilaw na nag-comment po sa Palamunin na Bayaw Upload. Ang sabi po niya, napakagaling niyo po talagang dalawa kasi napakalinaw ng pagkakakwento niyo. Minsan po hindi ko pa po nadinig na nagkamali kayo. Tsaka natural ang pag-iba niyo ng boses pareho. God bless po at mahal namin kayo. Salamat po sa comment yung yan, ma'am. Naku, nakakataba po ng puso. Mahal din po namin kayo at ang iba pa naming subscribers. tama. Kayo po ang inspirasyon namin kaya pinagbubutihan namin ang lahat ng ginagawa namin dito para maging magandang mga upload namin. Thank you din po sa lahat ng nagkomento at nakinig sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Tuloy-tuloy pa rin pong lumalaki ang bilang ng subscribers natin. Kaya naman aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Syempre hindi po matutupad ang wish namin na lumaki pa ang pamilya natin kung wala ang tulong ninyo. Tama. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!